ang pag-ati ng GMA News sa mga nangungunang balita ngayong Biyernes. Mahigit 40 hanggang 50 piso ang kada kilo ng bigas sa ilang palengke. Mabigat na po yan para sa ilang mamimili, lalo na't mahal din ang iba pang bilihin. Diskarte ng ilan, bawas muna raw sila sa kanin. Live mula sa Quezon City, may unang balita si Bea Pinlac. Bea! Igan, posibleng umabot ng 62 pesos kada kilo ang presyo ng lokal na bigas sa Setyembre. Ayon yan sa Department of Agriculture. Kaya ang mga mamimili ngayon pa lang, problemado na. Breakfast, lunch o dinner man, kanin is life para sa pamilya ni Marjorie. Siyempre, dyan lang po kahit bigas man lang po, mabubusog ka lang sa araw-araw. Kahit walang ulam, pwede na kanin. Pero pasakit na raw ng pasakit sa bulsa ang presyo ng bigas ngayon. Kaya pabawas na rin daw sila ng pabawas ng kain ng kanin. Siyempre po, kailangan din po para ma-budget din po sa araw-araw. Dati 10 kilos, ngayon mga 5 kilos na lang, patiis na lang po. Sa monitoring ng Department of Agriculture sa mga pamilihan sa Metro Manila, hindi bababa sa 48 pesos ang presyo ng kada kilo ng well-milled rice. Abot naman ng 45 pesos ang kada kilo ng regular milled rice. Sa Mega Q Mart sa Quezon City, hindi bababa sa 50 pesos ang presyo ng kada kilo ng local rice. Kung hirap na mag-budget ngayon dahil sa taas ng presyo ng bigas, paano pa kaya kung umabot ito ng mahigit 60 pesos? Ayon sa Department of Agriculture, nakaambang umabot hanggang 62 pesos ang kada kilo ng lokal na bigas pagsapit ng anihan sa Setyembre. Yan ay dahil sa pagtaas ng presyo ng kada sako ng pataba. Mula sa dating 1,650 pesos, ngayon 3,000 pesos na. Epekto pa rin ang gera sa Middle East. Kunti na lang po yung takal. Binabawasan namin po. Minsan, mapapansin mo na lang na instead na mag-order pa ng ibang ulam or additional rice, nagtitipid na yung iba. Siyempre, mararamdaman mo naman talaga na magtitipid sila. Kabilang daw sa mga pinag-aaralang solusyon ng DA, ang paghahalo ng imported at local rice sa 70-30 o 60-40 ratio. O kaya naman, ang paghalo ng bigas at white corn. Pangit yung texture nun, diswak sa mga tao. Kasi ang sanay mga tao dyan lang eh. Igan, sabi ng mga mamimiling nakausap natin, kung hindi kayang ibaba ang presyo ng mga bilihin gaya ng bigas, sana raw mapigilan muna yung pagtaas nito. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bea Pinlac, GMA News. Samantala, bumaba naman ang presyo ng karne ng baboy sa ilang pamilihan sa Mangaldan, Pangasinan dahil daw sa maraming supply. May unang balita live si Jasmine Gabriel Galpan ng GMA Regional TV. Jasmine. Igan, kasunod ng pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo ay ang pagbaba rin sa presyo ng karne ng baboy sa mga pamilihan dito sa probinsya ng Pangasinan. Ilang araw nang mababa ang presyo ng live weight na baboy sa Mangaldan Public Market. Resulta raw ito ng maraming supply na dumarating ngayon sa bayan. Sunod-sunod ang delivery ng baboy mula sa ibang probinsya simula nang bumaba ang presyo ng diesel. 5 piso kada kilong ibinaba sa live weight fee na ngayon ay nasa 220 pesos per kilo. Yung 5 piso, may 300 na yun. Sa isang baboy? Opo. Ang supply mo ngayon? Marami. Kailangan pa rin daw maghigpit ng sintron dahil sa dami ng iba pang gastusin. Budgeted talaga lahat. Oo, kasi ma'am, Bukod sa mababa ang yung sweldo, syempre kailangan mo i-budget talaga lahat. sa kabila ng pagbaba ng presyo ng live weight at karne ng baboy, mababa pa rin daw ang bilang ng kinakatay na baboy sa slaughterhouse. Matumal kasi ang bentahan ng karne ng baboy sa palengke. Konti po yung katay ng baboy. Kulang-kulang na 40 lang yung katay. As of April 29, 2025, nasa 350 hanggang 375 pesos ang kada kilo ng karneng baboy sa Mangaldan Public Market.
Igan, karamihan sa mga kinakatay at ibinebentang karne ng baboy dito sa probinsya ng Pangasinan ay nagmumula pa sa Bicol at maging sa May Mindoro. Kaya naman, malaking bagay raw yung pagbaba sa transportation cost para bumaba rin ang presyo ng karne ng baboy. Ngayong umaga, Igan, ay nasa 350 hanggang 360 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy dito sa Mangaldan Public Market. Igan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na payagan silang iapela ang desisyon ng Pretrial Chamber 1 na nagkukumpirma sa mga asunto laban sa dating Pangulo. Ayon sa kampo ni Duterte, nagkamali ang Pretrial Chamber 1 sa pag-adopt ng mga hindi katanggap-tanggap na paraan sa pagbuo ng mga akusasyon kay Duterte at hindi malinaw ang mga saklaw nito. Hindi rin daw malinaw ang paliwanag tungkol sa mga ebidensya na naging basehan para kumpirmahin ang mga kaso. Bago pa man ang hiling na ito ng kampo ni Duterte, may binuuna ang ICC na trial chamber na hahawak sa paglilitis sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Tatayong presiding judge, si Judge Joanna Corner ng United Kingdom. Makakasama niya si Judge Kibong Peck ng South Korea at Judge Nicolas Guillou ng France. Sa May 27, itinakda ang unang status conference kung saan pag-uusapan ang petsa ng pagsisimula ng trial, mga mosyon na kailangan desisyonan bago ang paglilitis, pati ang mga ebidensya at dami ng mga testigo. Hiling ng mga kaanak ng ilang biktima ng drug war, magtuloy-tuloy na sana ang kaso para makamit na ang hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sana nga tuloy-tuloy yung pag-ano sa kanya at kahit pa paano kaming walang pera na lalaban sa kanya, magkakaroon kami ng hustisya para sa karamihan na patay niya. Base sa impormasyon daw ng isang reliable diplomatic source, sinabi ng Department of Foreign Affairs na nasa Paris, France, si Zaldico. Yan ang unang balita ni JP Soriano. Matapos sabihin ng Malacanang na nasa Paris, France si Zaldico at nag-a-apply ng asylum, sabi ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, wala pang official sightings o hindi pa raw pisikal na nakikita sa France si Ko. Wala pa rin daw silang opisyal na impormasyon kung saan siya roon posibleng nanunuluyan. Ang tiyak lang daw mula sa isang reliable source ang impormasyong nasa Paris nga ang dating mambabatas. The information that he's in Paris came from a highly regarded diplomatic source, which I cannot reveal because that is said to us in confidence. However, now the embassy is really looking intently on that. Kaugnay naman sa political asylum request ni Ko sa France, hindi rin makapagbigay ng detalye ang DFA dahil itinuturing daw na sensitibong issue ang asylum sa batas sa Europa. Asylum seekers, asylum issues is just a very sensitive matter for Europe because it is EU regulations and they're this is their regulation. So, but rest assured that we are doing everything within the confines of the law on how to go about in. Muling nilinaw ni Lazaro na kinansela na nila ang diplomatic passport ni Ko noong December 2025 matapos ang court order sa Sandigan Bayan at expired na ang regular Philippine passport niya noon pang 2022. Ayon naman sa Malacanang, kinumpirma na isang Czech official na totoong nahuli at na-detain sa kanilang bansa si dating Congressman Zaldico. Sinabi raw ito ng Charge d'Affaires ng Czech Republic na si Eva Tenzin kay Pangulong Marcos sa kanilang pulong nitong Miyerkules. Bagaman matipid ang paliwanag ni Tenzin dahil sa sinusunod nilang international, European at national laws, tiniyak naman daw niyang makikipagtulungan sila sa Pilipinas. Hindi na po napagbigyan ang Pangulo dahil sa may sinusunod ang Czech Republic na international law, European and national laws. At sabi po niya kung pwede nga po na makahingi pa ng tulong mismo sa gobyerno ng Czech Republic, pero ang tugon lamang po nila ay makikipagtulungan sila ng naaayon sa kanilang batas. Sa pulong naman kay French Ambassador Marie Fontanelle,
Tinanong daw ng Pangulo kung bakit hiniling ng France sa Czech Republic na palayain si Ko. Pero sinabi ni French Ambassador na hindi siya makapagbibigay ng anumang impormasyon. Naiintindihan naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangang respetuhin ang kanilang batas. Gayunman, hiningi niya ang kooperasyon ng France at iginiit na dapat maibalik sa Pilipinas si Zaldico para mapanagot sa batas. Ang bungad po ng Pangulo ay patungkol sa estado ni Zaldico na isang fugitive. So naintindihan po ni French Ambassador at sabi niya po na naiintindihan niya. At alam niya na pugante, fugitive, itong si Mr. Zaldico at kinakailangan may harapin na accountability. Ito ang unang balita, JP Soriano, GMA News. Pagtutungo sa Pag-asa Island ng Atin Ito, coalition para sa kanilang ika-4 na civilian mission sa West Philippine Sea. At lain nilang bigyan ng mga residente at mangingisda ng bigas, mga pagkain at fuel supply. May unang balita live si Bon Aquino. Bon! Igan, sa kabila nga ng mahabang delay sa pag-alis ng barko kahapon, ay tuloy ang Atin Ito balik Pag-asa Fourth Civilian Mission to the West Philippine Sea. West Philippine Sea! Sa ika-4 na civilian mission to the West Philippine Sea ng Atin Ito Coalition, sa Pag-asa Island naman sila mamamahagi ng tulong sakay ng MV Kapitan Felix Oca na isang maritime training vessel. Kabilang sa mga ipamamahagi sa mga taga-Pag-asa Island ay ang mga pagkain, bigas at hygiene kits, pati na fuel supply para sa mga mangingisda. Sa pagdiriwang ng banal na misa sa deck ng barko, binasbasan ang mga ito. Nagkaroon din ng send-off ceremony para sa 127 participants ng misyon, kabilang na mga conveners, volunteers, ship crew at mga miyembro ng media. Simbolo ito ng minimithi nating pag-asa na makahanap tayo ng prinsipyadong pagkakaisa at pagkilos at umasa tayo dahil diyan babayain ng Panginoon ang ating tagumpay. Dahil kasi hindi mapanganib dapat ang pagpunta sa Pag-asa Island. Ang pagpunta sa isang munisipyo na sakop at teritoryo ng ating bansa. Pero dahil sa pandarahas ng China, kinakailangan kong sabihin, ingat. Dahil may panganib. Pero alam natin na sa pusong matapang at puspos ng pag-asa, ang panganib ay nagagapi. Pasado 8:00 na po ng gabi nang makapaglayag ang MV Kapitan Felix Oca mula sa Pier 15 ng Manila Port. At ayon sa Atin Ito Coalition na organizer ng mission, dahil sa 10 oras na delay sa pag-alis ng barko ay magkakaroon na rin ng delay sa pagdating sa Pag-asa Island. Igan, bukod sa pamamahagi ng tulong sa ating mga kababayan sa Pag-asa Island, ay magkakaroon din ng patriotic jet ski flag ride na pangungunahan ni Congresswoman Dada Kiram Ismula. Samantalang lokasyon naman namin ngayon ay nasa 90 nautical miles away na kami from Manila at 60 nautical miles away from Mindoro. Igan? Maraming salamat at ingat. Bon Aquino. Posibleng sa May 11, pagbotohan ng Kamara ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung pumabor dito ang 1/3 na boto ng mga mambabatas, itatransmit ang articles of impeachment sa Senado at agad-agad naman daw magko-convene bilang impeachment court. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Nagpulong na ang mga senador para paghandaan ng posibleng paglilitis sakaling i-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Agad daw i-convene ang impeachment court pagkatanggap nila ng articles of impeachment mula sa Kamara. Sa akin, 14th, the following day. May matanggap, the following day, we will report it in Senate proper. And then I will convene the Senate into an impeachment court. We will take our oaths and then follow the procedures that should be done. Ganyan din katagal ang pagitan ng transmittal at pag-convene ng impeachment court laban kay nooy Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ayon kay Senate President Tito Soto, walang pressure kahit vice-presidente ang ini-impeach. Dapat ang mentality namin, we have to do our job. We have to be impartial. Kahit sino pa yung ipapadala sa amin na articles of impeachment.
Magiging bukas daw sa publiko ang impeachment trial na kanila raw ila-livestream. 27 million pesos ang nakalaang pondo ng Senado para sa impeachment trial. Kailangang in session ang Kongreso para tanggapin ng Senado ang articles of impeachment. Pero oras na natanggap na ito ng Senado, pwede naman magpatuloy ang pagdinig ng impeachment court kahit mag-break ang Kongreso sa June 5. Sa May 11 pa, inaasahang pagbobotohan ng plenaryo ng Kamara ang impeachment ni Vice President Duterte. Yung May 11, that is just my recommendation, no? Kasi on May 4, i-approve yung committee report, resolution, and articles of impeachment. Right after approval, on the same day, we transmit it to the plenary. Once it is in the plenary, we anticipate that they will be transmitting copy of the same to all the members of the House, including the Vice President. Kasi ito yung nasa decision ng Duterte versus House of Representatives to provide reasonable time sa House members to read and study the impeachment complaint, including the evidence, before the plenary vote. 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan sa plenaryo para ma-transmit ang articles of impeachment sa Senado. Sa tingin po ninyo maaabot yung 106? Well, makita niyo naman sa sa voting sa Justice Committee, unanimous ang bumoto. Sabi ng mga kongresistang nakausap namin, ang boto nila ay nakabase sa kanilang pagsusuri sa mga iniharap na ebidensya. Wala raw itong koneksyon sa alegasyon ng kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may tumatawag sa mga opisina ng mga kongresista para pilitin silang bumoto pabor sa impeachment ng bise para masigurong may pondo pa rin ang kanilang distrito. Wala po tayong na-experience na ganyan. So we deny the statement of Congressman Pulong in as far as we are concerned. Anticipated yan na they will be commenting a lot of negative things against this impeachment process. Kasama sa mga paghahanda ng Kamara sakaling aprubahan ng articles of impeachment ay ang eleksyon ng mga kongresistang tatayong impeachment prosecutors at ang posibleng pagkuha ng mga tutulong na pribadong abogado. Sa mga isinagawang pagdinig ng House Committee on Justice, hindi dumalo ang bise. Ilang beses ng kwestiyon ng kampo ni Duterte ang prosesong ginawa ng komite. Pero sakaling umabot sa paglilitis sa Senado ang impeachment complaint, tiniyak ng defense team ng bise na dadalo siya roon kung kailangan. Yun naman pong sa Senado, definitely magpa-participate tayo doon, no? Kaya talagang trial yun eh. So the defense team will be there, of course the prosecutors will be there. Yung mismong presence ng Vice President, of course it will depend on what the incident is for that trial date, no? Kung kinakailangan na nandun siya. Pero maaari rin daw silang dumulog sa Korte Suprema kung may makita silang proseso sa Senado na hindi naaayon sa saligang batas. Kaugnay naman ang sinabi ng NBI na may ituturing na inciting to sedition at grave threat ang mga naging pahayag noon ng bise. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM? Sinabi ng abogado ni Vice President Duterte na nakita sa pagdinig ang kakulangan ng akusasyon laban sa bise. Pili lang nila ang ebidensyang iprinisinta at spliced ang ipinakitang video. Hindi raw pinansin ang konteksto ng mga pananalita ng bise at ang opinyon ay itinuring na facts. Ang hula ay inilatag daw na resulta ng investigasyon. Hindi raw ito maaaring maging basehan sa pagsasabing may probable cause at lalong hindi para sabihing may prima facie case laban sa bise na may reasonable certainty of conviction. Meron bang krimen sa mga pahayag ng ating Vice Presidente, di ba? Hindi yung may assassin or whatnot. That is probably their position and we would respect that position, of course. But we have a different view. An assassin is, allegedly identified at some point. We will confront that. But sa ngayon kasi, ano bang mas importante? Nalilihis kasi, ang importante is yung bang mismong pahayag ng Vice Presidente ay talaga bang criminal in nature at pwedeng aksyonan or maging impeachable offense. Pinalagan din ng defense team ang di umano'y mga ebidensya na hindi naman daw naka-attach sa orihinal na reklamo.
Dapat, pag nagdedetermine ng probable cause, ini-evaluate yung mismong reklamo, yung impeachment complaints, at yung mga naka-attach na pieces of evidence dito. Pero kung susuriin natin itong mga impeachment complaints, wala naman pong naka-attach na mga pieces of evidence such as yung SALN, for example. That's why hindi natin alam kung ano naging basehan ng mga aligasyon na yon. May mga inilabas daw na ebidensya, pero hindi naman daw galing sa mga complainant, kundi sa komite. How do we expect the respondent to intelligently respond to all of these allegations kung after the fact na nag-file kami ng answer tsaka sila biglang maghahanap ng mga ebidensya kuno? Sana present nila sa Justice Committee, no? Problem is, they're pronouncing this only to media, and we cannot appreciate those pronouncements if not made during the forum before the Justice Committee. Ayaw raw pangunahan ng defense team ng bise ang magiging resulta sa plenaryo ng Kamara. Pero umaasa silang may mga mababatas na titingnang maigi ang committee report at ang mga constitutional issue na ni-raise ng kampo ng pangalawang Pangulo. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News. Pasok pa rin sa top 5 national concerns ng mga Pilipino ang korupsyon, batay sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Octa Research. Nangunguna po sa mga tinuturing ng mga Pilipino na pinakamahalagang issue na dapat tugunan agad ng Administrasyong Marcos ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pumangalawa po ang improving increases of wages or salaries of workers o pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Sinundan po yan ang pagsugpo sa korupsyon, pagkakaroon ng murang pagkain at pagpapababa sa mga kabilang sa mahihirap sa bansa. Isinagawa po ang face-to-face interview sa 1,200 respondents noong March 19 hanggang 25. Mayroon po itong plus-minus 3% margin of error. Mahigit 20 pamilya nawala ng tirahan sa sunog sa Taytay, Rizal kanina madaling araw. May unang balita si Bam Alegre. Ganito kalakas ang sunog na sumiklab sa Riverside sa barangay San Juan, Taytay, Rizal bandang hating gabi. Nagsimula ito sa looban sa hilera ng mga bahay malapit sa ilog. Itinaas ang unang alarma, hudyat para rumesponde ang di bababa sa 4 na fire truck. Marami ring fire volunteers ang tumulong na apulahin ang apoy. Pansamantalang isinara ang kalsada dahil sa nagngangalit na apoy. Sa initial estimate ng Bureau of Fire Protection, mahigit 20 bahay ang naapektuhan ng sunog. 21 pamilya ang wala halos na isalbang gamit tulad ni Jovinita Borja. Mabilis po kaso hindi pa kami nakatulog. Parang patulog pa lang din. Kaso nung bigla na nagsigaw, sa kabila po siya nangyari. 183,000 pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Walang naitalang nasawi o sugatan sa sunog. Tuluyang naapula ang apoy bago mag-alas 2 na madaling araw. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng apoy. Masikip yung daanan papasok doon. So, ang nangyari doon sa mga kasama natin is pumasok na doon direkta sa baba. No? At ito po ay residential area ito ng mga shanty houses. So, sa gilid dito sir ng ilog. Ito ang unang balita mula Taytay, Rizal. Bam Alegre para sa GMA News. Sugatan ng isang motorcycle rider matapos bumangga sa isang pumpcrete machine dahil hinihila ng isang truck sa Quezon City. Ay sa driver ng truck, nag-U-turn sa Quezon Avenue motorsiklo bago bumangga sa likurang bahagi ng pumpcrete machine pasado 1:00 na madaling araw kanina. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider. Dinala po siya sa ospital. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nakatanggap ng special gift ng isang estudyante sa Iloilo City mula sa kanyang mga kaibigan. Sa kanilang lunch break, ibinigay sa kanyang isang cellphone na galing sa ambaga ng kanyang mga kaibigan. Kwento ni Treya, matagal nang sira ang cellphone ng kaibigan nilang si Darvin at apektado ang kanyang schoolwork. Kaya bumili si Treya ng cellphone gamit ang napanalunan niya sa isang contest at mula sa share ng iba pa nilang kaibigan. Napaiyak si Darvin sa labis na tuwa at nangakong susuklian ang kabutihan ng kanyang mga kaibigan. Sabi naman ni Treya, hindi sila naghihintay ng kapalit dahil sapat na ang kanilang friendship.